Magandang araw mga kabarya. So, isa sa pag-uusapan natin yung araw ay yung bariyang 1 peso, Philippine peso po ito, okay? Linawin lang natin na nagkakahalaga o pwede daw natin mapalitan, maibenta ng mas higit pa sa kanyang worth value na 1 peso. Obviously, 1 peso ay may bibili natin ng candy. Ano pa bang may bili natin ng 1 peso sa ngayon? Meron din yung mga lollipop. Oh, candy din pala yun. Pero nagtaka ko or napansin ko lately, marami palang mga collectors na interested dito na willing bayaran o kaya palitan ng mas mataas na halaga. Merong 100 peso, 500 peso, or higher pa depende sa quality or sa kondisyon ng barya natin. So from that point, nagka-interest ako at nag-research. And the same time, naghanap na rin ako. May extra income na rin to para sa atin, di po ba? So let's dig in! Okay, so inumpisahan kong i-search itong 2005 na 1 peso. At ito na nga, lumabas, ang dami. Mga nakapost na binibenta. Oh, look at that values. Merong tig 1,000, 1,300, at higit pa. Totoo ba kaya mga ito? O legit or scam? Minsan nakakaduda na rin yung sa online. Di ba? Ang daming mga post na medyo hindi ka pa paniwala. Ayan, i-search natin ulit sa Numista. Itong Numista na website, dito lumalabas yung mga details, yung specification ng barya. So ito yung ginagamit usually ng mga collectors o kaya mga nagtitrade ng barya. Dito sila sumisilip ng details. Kaya yun din titingnan natin ngayon. Ayan na nga, lumabas na yung 1 peso magnetic. Okay, para pala sa kaalaman, bakit siya tinawag na magnetic? Dahil sa composition ng metal. So kung mapansin nyo, ito ay yari sa bakal na nickel plated lamang. Ang lahat ng mga barya na nagsimula sa year 2003 hanggang 2017 ay nickel plated steel na lang sila. So nandyan din lahat ng mga details kung saan ginawa. Makita natin sa website na ito. Very ano po ito siya, informative. At ito yung pinaka-importante na part. Okay, sa part na ito ng website, makikita natin yung ilan yung mintage na ginawa per year. Halimbawa, dito sa 2008, andyan yung 14%. So, sa kabuuan nila, 40% yung 2008 na year na coin na 1 peso. Andyan din sa 2010, 30%. So, napakarami niya, 30%. So, 9%, 24%, andito lahat sila. So, makikita natin dito kung ano per year, magkaroon tayo ng idea kung ilan ba yung ginawang 1 peso coin, ilang peraso. So, nandito po lahat yun siya, 6%, 4%. So, lahat po makikita natin dito. Tapos, rarity index 4, ibig sabihin common masyado. Now, balikan natin yung 2005. Ayan. So, sa 2005, makikita nyo, 1.1% lang siya. And then yung 2006 ay 2%. So yan po yung basihan ng mga collectors or traders. Bakit mahal o kaya pinapalitan nila yung bariyang 1 peso na 2005 sa mas higher value o kaya binibili nila ng 100 peso, 50 peso kasi sobrang bihira lang yung may makita kang ganyan sa circulation. At dahil bihira nga talaga itong nakikita, itong 2005, followed by 2006, ang mahal na tuloy ng bintahan ng mga baryang to, pag makikita natin online, pag i-check natin sa Lazada, ang daming seller nito na ang mamahal, umabot na mga 1,000, yung iba pa nasa 500, siguro pinaka-lowest yung madalas, nasa 1,000 plus. Nagwa-wonder tuloy tayo bakit nagkaganon. Kaya sinubukan ko ring magtanong-tanong sa mga coin hunters, sila yung mga nag-hunt o kaya nagsahanap talaga ng mga barya kung magkano ang bilihan nito at magkano rin kanilang bentahan. So yun nga po, napagtanungan natin na ang bilihan nila sa ganitong barya ay nasa 100 to 500 peso. Tapos nire-resell nila or binebenta nila ranging 500 to 800. Kung above pa dyan ang price, naku, medyo matagilid na tayo. Pero kahit 100 peso pa bilhin yung 1 peso,
napakasulit na rin. Akalain mo ba yung piso naging 100? O kahit na umabot sa 300, depende daw kasi sa kondisyon ng barya. So, let's go hunting na lang tayo ng 1 peso. Malaking tulong na rin to. Maraming pong salamat mga kabarya. Please support nyo po yung channel ko rin. Please click like and subscribe. Thank you po. Babuska!